Yon! Ano na? Langit Lupa Tournament ulit. Mukhang magandang battle to ah. Napapapa ba to? Parang hindi na. At sa Sabado na September, ang aga pa kasi. April 25, 26, Second Sight 15, dyan sa may The Tent. Feeling Best. Dyan lang yan sa may Alabang, malapit sa Festival Mall, Alabang. At yun, magkita-kita tayo dyan. 2 araw o 2 gabi na solid na event ang masasaksiyan nyo. At yun. Ngayon pa lang, congrats na kay Cripply at Topper. At syempre sa iba pang mananalo. Shoutout din sa Hype Beat. Maraming salamat dito sa Hype fucking Beat na jacket. At syempre, dito sa Fuck the Corrupt Cup ng Crown Manila. Maraming salamat. Solid. Napakagandang sombrero. Napakaganda ng mensahe. Tang ina. Wag na natin patagalin yan. Tara. Eto, John Delo versus, ano pala banggit dito? Ru, hindi RU lang. So, John Delo versus RU. Let's go, let's go. Flip Top official merch, silipin niyo yan, available yan online, bagong Through the Years Grain of Salt t-shirt at siya na una, no? Nanalo ng coin toss si John Delo, pinili niya mauna si Ru, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat Grain of Salt 17 Langit Lupa Tournament, Ru. Yo, LFG! Ano daw? LFG? Ru. Yo, LFG! Let's fucking go. LFG. Let's fucking go. Panandali ang pinatahimik ng buhay. Pumalpak. At sining kalinga ko. Mataas aking pangarap kaso di naging maagap at naging mahina po. Wala pang kalahati, patugatog. Bumagsak. At silbing partida to. Lumula lupa, umabot na ng langit ang ingay ko! Galing ingay likha! Sayang. Kapitel! Sayang, medyo pumiyok ba? Ang maganda sanang statement na pambungad na parang meron siyang pinagdaanan and kinonekta niya na galing siyang underground at yung ingay umabot na sa langit. Kaso parang pumiyok. At silbing partida to! Lumula lupa, umabot na ng langit ang ingay ko! Galing ingay likha! Pero okay lang naman. Kapitenyong pandigma! Gegerahin, gerahay gamit ang tinta! Tanong ilang di pa, badistansya namin ha! Di yan makalalapit sa kada kalabit ang kapalit ay tingga! O gusto nang malapitan? Dikdikan? Ungas lang! Ang hindi! Sinubukan naming lapis kung kaya pumaslang, tudasang! Sasapitin sa akin kahit gamit itak lang! Itataga sa tagakapis na kalahating aswang! Gago. Kasing! Talas ng datihan aking dila kaya natiktikan. At kasing! Brutal na manananggal ng dahilan. At pag-asa mong sumulong sa atin ako ang batikan. Tayo di magkasing! Kasing! Kasing! Oh, di mo natunugan? Mukhang di nga dalubhasa! Pugot ulo na itong aswang sa aking itak na bagong asa! Okay. Kasing nga, parang yung antunog nung pinapalabas siya sa tunog nung kasing, yung kinakaskas na itak. So far si Ru, yung medyo bago sa pandinig, dito sa lahat ng nagawa ko ng reaction video ng Langit Lupa. Hindi naman bago sa pandinig ko, may naririnig na akong ganyan noon pa pagdating sa battle rap. Pero dito sa Langit Lupa, parang siya yung medyo iba, yung estilo, matataas yung Tagalog. Mas kabitenyo yung dating, mas matapang. Matatalas ang letra. Kaso ang inaantay ko ay punchline. Yun ang punchline ng inaantay ko. Sa 1.5 minuto, halos hindi pa ako nakakarinig nung mabigat-bigat na punchline. Pero yung punto, yung talas, nandun eh. Di ako natatakot sa'yo. Kahit mukha ka manglalapa. Aswang na walang pangil, mas mukha siyang gagahasa.
At napakatanda na, talagang handang-handa ba? Ang napakalalalang ba't aswang nagpapatawa? Pero sa bagay, paano nga naman mananakot patong si Tatang kung round 1 pa lang chicha na tong takot sa boy bawang? Okay. Aswang, chicha, boy bawang, takot sa bawang. Oh. Okay. Wala ka namang pagkakasala sa aking tol. Sisihin mo si Sir Arik? Tumawag eh. Kasong sagot ko, Buster Call. Tiwala siya sa akin, ako napiling magsilbing kanyon. Balak niya daw pasabugin, buong hilig ay nun. Pero siya rin ay napili. Alam ko, sa dami ng pangit siya ang napakalapit na hawig kaysa ito. Hindi sa mukha kundi sa atake. Komedyante, kaya siya namangha, palakpakan. Ang susunod na bubuga ng tae, walang ya. Kaya bago pa umusbong, tagpas na sa akin. At sa taas ng lilipad para makarating sa laban namin, palakdang, malalaglag, palagabag ang papalarin. Makakapagpatawa pa ba sa kada pagpalitan natin? Pagtapos bakbakan na parang pinagbag ka sa hangin. Matalas, matatas sa paggamit ng Tagalog. Yung punchline lang talaga, yung babagsakan ng every 4 lines o yung 2 lines. Meron ako narinig na maganda-gandang punchline yung kasing yung itak. Pero sa overall na buong round 1 niya, ang inaantay ko talaga yung isa sa mga solidong punchline na babagsak. Pero sa talas ng Tagalog, sa presensya, ando na, yun nga lang yung punchline talaga yung hinahanap ko para sa kanya. Anyway, John Delo, tara. Unang banat, pakinggan natin! Masasabi ko lang sa round niya, panis na tol. Putol daw yung leeg ko sa gamit niyang itak. Tangin ng itak yan, invisible. Yo, Okay. kung ganyan lang kahina round mo, hindi ko na yan iisipin. Ang pangit ng round 1 mo, parang battle ni VLD at Blitzin. Ay, gago! Tarantado! Taga-Kapis! Kapis yung kalaban. Mati kahit battle rap fan ay alam na meron ka dyang angle na chismis boy. Pero for the sake na hindi masira yung material mo, partida, di ko yan i-spoil, ulol! Nung binigay ako sa'yo ni Arik, alam ko binigyan ka niya ang babala. Pero kahit napaghandaan mo yung aswang sa paligid, lana yang magagawa! Flip top game! Lana yang magagawa? May double meaning ba yung lana? Kasi hinabaan niya yung word eh. Paghandaan mo yung aswang sa paligid, lana yang magagawa! Lana, hindi ko alam kung ano tinutukoy niya. At hindi ako sure kung may double meaning ba yung lana o wala na yung magagawa. Lana, please, kung may nakakaalam, paki-comment. Maraming salamat. Flip top game! Game! Malamang sa malamang inaakala niya siya dito ang lamang sa kadahilanan sa pagtatagalog ay hindi ako sanay. Kung iniisip mo na advantage yan, o sige, pagpalagay. Alam ko na yan kahit ikaila o ilihi mo man. Lamang ka lang sa pananalita pero sa buong aspeto ng battle rap lamang ako, isipin mo yan. Kasi pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Walang bars, walang jokes, puro setup, di marunong bumalansi ang sipar. Sobrang boring pag round niya may nag-uusap, nagjajakol at may tumatay sa CR. So komedyante nga siya. Okay. Sa lahat ng pakawala ng bakla na tulala, ikaw yung may pinakawak na branding. Actually, awig niya si Tolala. Sobrang tagal mo mag-setup, yung tumatay sa CR, nahulog na yung tabor, yung punchline mo, di pa lumalanding. Yun. Ayun, punchline. Ayun yung isa rin sa pupuntos kasi dito sa battle rap yung mga ganong punchline. Ayun lang hindi ko nakikita masyado kay Ru. Kay Jandelo, ito nakikita na natin, nararamdaman na natin.
Although jokes niya binitaw pero may punchline pa rin, version. Kay Ru ay technical, kung may punchline yun, version. Ang bars ay ang hindi lang siya tungkol sa technical. Ang bars ay tungkol din siya sa jokes. Basta maganda sa pandinig. Magaling ka lang tumugma. Tingin mo tatagos ka? Asa ka, men. Kung gusto mo sa akin lumusot, wag kang puro multi. Pumunchline ka rin. Kasi nung Magandang silip, magandang silip. napanood ko mga laban mo, masasabi kong hindi ka pa subok. Nakakahiyang hawig mo si Onyok Velasco pero wala kang mabitawan na suntok. Tangina. Onyok Velasco. Sa liga nila, may mas magaling pa sa'yo. Kaya ba't ikaw yung pinadala? Naknang puta naman, nakakaduda na yan. May palagsana ang tulig salitaan kung ang pinadala yung meng-meng, hindi yung salimpusa lamang. Oo nga, yun nga din naisip ko. Dapat si Meng. Magandang nagrepresenta rin sa tulig salitaan si Meng. Kaso ang alam ko, busy si engineer eh. Si Meng ay isa sa mga solidong MC ng tulig salitaan na nasa Pulo din. Sayang, maganda sana kung si Meng din ang nagrepresenta at nako, papapalabang kayo doon. Kaso busy si Meng sa pagiging engineer at love life. The broken man. Round 1 pa lang, malinaw ako yung nakikita na Yamado. Tingin ko sa gagong to Yamado. maliit na dumi sa sahig, di ako mahihirapang maglampaso. Pagkat mapabara o komedya ang bitaw, rinig mo yung hiyaw. At posibleng totoo yung chismis, may aswang sa kapis. Pagkat kita ng dalawa yung mata kung paano ako kumain ng hilaw. Nice. Pero Yun. di na para patotohanan ng maling akusasyon. Nandito lamang ako para pangalan ng lugar at ligang pinanggalingan ay maiangat palalo. Kaya paano mo pa ako masasabihang aswang? Kita mo naman, ako na yung kinakagat ng tao. Ganda nun. Mukhang malinaw naman, kitang-kita naman. Mas lamang at mas merong punchline. Jandelo, ganda nun. Ang ganda nung sinimulan ni Ru na inaasar na aswang, tapos meron siya sa round niya na nakita niyo yung aswang kumakain ng hilaw, which is double meaning, nilamon yung kalaban tapos kinakain ng tao. Ang ganda nun. So mas lamang, siguro mga 5 hanggang 6 na punchline ang nabitaw ni Jandelo, kay Ru isa. Ayun talaga, yung tingin kong kulang kay Ru sa round 1. Ewan ko sa 2 and 3, yung punchline talaga. Kasi masyado siyang flat kung puro rhyming, matalas sa Tagalog. Anyway, round 1, Jandelo ako doon. Bawi. Ganyan. Ang representante ng Panay. Patawa. Malamang hahalakak sila kahit walang sabing maganda. Paano'y tanggaling? Nagsasabay ang Tanggaling. dalawang emosyon niya sa kanya na kahit pagalit ay ang lambing niya talaga. Ano yan? Galit ka na, malambing ka pa? Siguro kung ganito si Pitrong sa rally, baka gobyerno pa ay sasaya. Na kahit pa noong pagsisigaw, walang kasong magsasampa. At speaking of sampa, tangina, pagsampa niya kanina, ako'y napabulong. Akala ko, siya'y nalulong. Kagaya ng mga all pics sa FB ni Tanga, kaso sa personal pala, nag-addict na burong. Nakakanang timpayaman. Kaso ang pangay tabinging pahalang. Hassle Pops, pag ito sumisigaw ng power, may up. Yon, dito may mga magagandang punchline na si Ru dito. Mas tumatama na siya dito. Power! Oo, walang nakakatawa. Siguraduhin mong makalalamang ka. At huwag kang natataranta. Patunayan mong sa bawat banat ay karapat dapat ka nang makasampa. O bakit nakatodo ba to? Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. Ganda Pero nun. para sa Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. Damn. Tangina nyo, BIR. Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. ang gandang punchline niya, o baga ang
ang gandang way, napaka-creative na way para sabihin na komedyante komedyante ka lang sa sining na to. At kung walang yung sining, sisingilin yung bobo na to. Ang gandang, napaka-creative way kung paano insultuhin yung isang komedyante. Nakatodo ba to? Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. Pero para sa trono taob, yung malokong bano, at kung kapos dala mo, mag-aabono ako. Lakasan ng suntok, katumbas ng lahat ng paghihirap. Pagsisikap, pagsiksik, at para di na pagsisiyan ang dilamunin ng lugmo. Pero tahimik man na pag-igihan, talento'y kusang sisigaw kahit di pilit pagdiinan. Ipakita kinagisnan kung ika'y maliligtas. Ngunit bakit tunog artipisyal? Kanyang pamimintas laban sa aking hinain? Natural ang mapipitas. O siya dito yung probinsyano pero taglay ay di likas. Paano'y tamad mag-isip? Gaya-gaya. Yan lang inipon mo. Yan ay magre-resulta ng bagong muka. Ng rehiyon nyo. Bakit nilingon to? Boss, wag pa di demonyo. Usapan maging kakaiba at yan kita di maintindihan. Parang ikaw yung nag-iilonggo. Nakakaduda. Pagkat bagsakan sa metro, wala pa sa tiyempo. Sa pangalan ng ngalang lalamang puta, di pa kumpleto. Time. Yung unang kalahati ni Ru, andun yung mga magagandang punchline. Kaso eto nga, medyo lumaylay yung mga bandang dulo. Pero solid, maraming magagandang punto si Ru dito, yung unang kalahati. Medyo nawala lang pagdating na sa dulo. Anyway, Jandelo, pakinggan natin. Mamaya ako na pupuntusan. Depende sa performance nilang dalawa. Walang banat, pakinggan natin! Yo, pinanood ko mga laban mo, pero hindi ko tinapos. Paano ba naman yung kanyang galaw at banatan, kopyang Poison, lalo pag nag-deliver talagang may gigil yan. Kakakopya mo kay Poison 13, tang ina ka, obsessed ka na rin sa mga single mom. Single. Pero hindi yan yung pag-usapan natin. Alam nyo ba na meron siyang 3 battle? Isa panalo, tas yung 2 talo, puro choke sa halos. Maswerteng kumag, nakapasok na ang resume, hindi in-evaluate ng maayos. Lutang na yung amo mo, kaya ka nandyan kahit mga laban mo hindi halata na nahimay. Yung presidente hindi alam na sa poster may ulaga na nalagay. Pero boss, di mo yung kasalanan, ba't yung deserving sa kanila andun tunga nga kakahintay? Nagkamali nang natanggap si Enigma sapagkat tulala ang nagbigay. Okay. Sorry. Gets nyo ba ang punto ng aking bara? Parang ganito yun eh. Gusto ni Arik martilyo para pampukpukan, tapos yung inabot iskwala. Okay sana kung yung sulat mo kaya makasugat ng malalim. Iskwala ang puta, yun ang di mo sukat akalain. Okay. Oh, Okay. Hindi niya na-gets kasi mahirap i-pick up yon. Alam mo anong mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy. Alam niyo yung mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy, ayusin mo pag-deliver ng punches mo. Okay. Sit up. Dapat di ko nag-react eh. Pamilyar. Dapat hindi ka nag-react eh. Pamilyar. Natural, linya mo yon, tanga ka. O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kasi nga daw ang galing. Pero yung dito ko in-spit o di ba wala man lang kadating-dating, ang aking gustong Nag-react nga eh. Nag-react nga sila eh. Yun nga ang mali dun. So, ang pupunto yung sinabi niya palang punchline, yung deliver mo, yung pick up, iinsultuhin niya dapat. Akala niya walang magre-react. Kaso may nag-react. Medyo mali yung napili mo dito. na nakakuha ng malakas na crowd reaction kasi nga daw ang galing. Pero yung dito ko in-spit o di ba wala man lang kadating-dating, ang aking gusto ni parang... Nag-react nga sila eh. Mali. Nag-react kasi kayo eh. Ibig sabihin, mali. Mali yung naisip mong tactics dito. Mali. Sayang.
O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kahit walang dadating-dating. Ang aking gustong iparating ay nasipat na ba? Gusto ko lang sabihin hindi na uobra mga ganong basura na bara lalo't nasa flip top ka na. O baka bumanag ka pa rin ng ganon at sabihin kalokohan to. Hoy Poison wannabe, wala ka sa inyong liga, hindi mo yung mga tropa kaya wala dyan sasakay sa kabubuhan mo. Kita mo nang di ba ng round 1 at round 2 mo, lahat yan tulog. Kahit ang pag-appreciate sa sulat mo ay sinubukan na nila. Sa labang to, tawagin mo kong sensei. Sa tamang pag-atake, tinuruan pa kita. Hala, Hala. Poison 13, sensei? Okay. Tournament. Coincidence ba? Coincidence ba? Hindi! Ito'y sinadya ng panahon. Ito yung Poison 13 versus Sensei sa ibang dimensyon. Multiverse. Kaya Sensei, my boy, heavyweight yan ka. Kinakausap sa multiverse, oh. Kaya Sensei, my boy, heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung na 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong tos, Poison ang nalaang puta. Sayang. Sapa. Guys, Ano yan, may kaba. Kasi nga, first time sa flip top, gets naman natin. Pero, nakadagdag sa entertainment factor yung nangyari na to. Sipa. Okay lang. Oh! Sensei, my boy, heavyweight yung My boy. heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong to, Sensei ang nag-bodybag sa lason! Oh, nice. Yo! Oo! Ito ay Meron pa. parallel universe. Parallel. At sa lahat ng hindi sa akin naniniwala, check nyo page ng Tapik Squad. Meron dun clip. At ito yung tinutukoy ni Sayad na something na hindi nyo pa nakikita. Although, may maling anggulo si Jandelo about dun sa ginamit niyang punchline ni Ru na iinsultihin niya dapat na hindi effective pero naging effective, so naging classic shit pa siya. Jandelo pa rin ako dito. Bilang komedyante, parang katanggap-tanggap yung mga pinagagagawa niyang mali. Yung una kalahati ni Ru, maganda yung mga punchline. Pero yung bandang dulo, medyo laylay na. Pero itong round 2 ni Jandelo, overall entertainment, panalo. May magagandang punchline. Magandang angulo. Yun lang naman, yung anggulong ginamit niya yung punchline ni Ru na pick up delivery. Yun lang, naging classic shit pa. Pero Jandelo pa rin ako round 2. Tara, Ru, round 3. Ring balat, pahinga natin! Tangina. Hanggang round 3, trying hard. Pero at least trying. Mga banat na dragging, di makalanding, nakalutang sa hangin. At pwede bang sabihin, Leche boss, binigay mo ako sa kumakantot ng puno ng saging abang kumakanta ng Heaven Knows? Pero andyan na eh. Ganyan gusto ng Pinoy. Pumapalag na Bisaya. Mababa, underdog, pero people's champ ang gantimpala. Na kahit di matalinghaga at yan ay di mahalimbawa sa magagaling kaya patayin na lang ng di na mamiyasa. Dahil ano bang kaya mong gawin? Ha? Tumawid sa language barrier? Ay ang pangit mo pakinggan at isa kang bagitong rhymer. Sulatan man to na kahit sinong writer, sa tono mo pa rin babalik delivery, parang mali yung rider. Okay. Kaya pag tinalo ko neto, dudurugin ko mga galit na partido ko. Pero pag ikaw, napugutan na ng ulo, susunugin ka pa ng katribo mo. Sa amin sa Cavite, pag di ka nakipagpalakasan sa titik, magmimistulang duwende ka. Puta sa inyo, basta komedyanteng pangit, pupwede na. At saka baka pag may lahi kang aswang,
Oo, pupwede nga. Pero kahit magbagong anyo at magpakaasong lobo, suplete ka. Di mo napapansin, wala akong pinersonal sa'yo. Malikhain lang sa kada suntok. Di lang basta pinabeso ka mao. Maingay akong lumikha. Pero mas dinig ko ka ba mo? O ba gusto mong bumatak muna? Oh. At pangsinde mo ay ako, kumikislap utak ng tulig pag kiniskes mo sa bato. Okay. No! Yun, ang gandang punchline nun. Kumikislap utak ng bato pag, ng tulig salitaan pag kiniskis mo sa bato. May mga plain talagang sulat dito kay Ru, pero may mga magaganda siyang solid punchline. Ano pa bang hihintayin? Tara, magpauso ko. Paano nga naman hihipakin? Kanina pa, walang ulot to. Pauso ka, ulo to. Let's go! Bahagi na siya sa aking proseso. Sa buwelo ko punito, ako'y kurap na di kontento. Ayokong huminto hanggang mapraning sa aking tundelo. Ayokong huminto hanggang mapraning sa aking ako'y kurap na di kontento. Ayokong huminto hanggang mapraning sa aking tundelo. Hanggang mapraning sa aking tundelo. Talagang tutulugin to kahit ilang pisi nagsustento. Yan ay pagbubulin ko. Ano? Ano ba bang gustong madinig? Para nuknukan ng kilig na mga bukas lamang ang tenga. Nakatutok ang bibig tung tagawag ay wayo ng bandera. Pugod at nadlad na ang leeg. Nabalutan ng nginig. Ako'y patapos na mga repa. Ako nabubunot ng tinig. Time. Diba? Andun pa rin. Kung ano yung unang napansin ko, nakita ko kay Ru, yung talas ng pananagalog, yung presensya. Yun lang. Mas malakas para sa akin yung round 3 niya. Pati yung unang kalahati ng round 2, marami magagandang punchline. Pero 1 and 2 nakuha na ni Jandelo para sa akin. Pero tignan natin kung makukuha niya tong round 3. Tara. Yo. Palakpakan nyo siya ulit, kawawa naman. Kanina na pa nilalait yung accent ko. Pasensya kung dila ko'y baluktot. Pero hindi mo ako mapipigilan dito mambulabog. Oo, mahihirapan ako dito magtagalog, pero hindi ako mahihirapan dito sa Tagalog. Nung nilabas tong line-up, marami sa amin nag-underestimate. Talagang nakakaputa sagad. Ganun pa man, kumpiyansa pa rin ako kahit maraming duda palag dahil pag ako bumara parang manihan, pagka-drop, kuha agad. Gusto nyo manihan? Gusto nyo? Sige nga. Sige! Gayahin natin sa Facebook yung trending na latest. Game? Latest. For 5K, bring me Apex. Wala. Wala. Bring me Apex, oh. Ano, kamuka. Wala. Sayang yung 5K. Pero speaking of Apex, silang dalawa nilang seta, dati nasa tuktok yan ng battle rap. Pero ngayon, pinababa na. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top. Eric, sinong Eric? Putang ina. Sino yung Eric? Putang ina, may bago yatang may-ari ng liga. Sinong Eric na naman yan? Eric. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top. Boss Kaya Eric. pinagbaba na. Alam ko lahat tayo nanghihinayang. Lalo doon sa Lanceta kasi isa yun sa pinakamagaling. Pero boss, huwag ka namang hinayang doon. Nandito naman ako bago mong patalim. Okay. Doon pala yun. Kaya Eric. pag sinaksa ko to gamit Lanceta, kahit walang bugtong, siguradong may sisirit.
Bagong disenyo ng lanseta, alam ko nakatatak pa rin sa inyong mga isip. Sabay Sayang! Pang 4 bus na sana yun, men. Sa pagkamalimutin, dito pa inabot. Nag-reference kasi ako ng ban sa liga, kaya yung panghuli na linya parang si Lanceta, di na rin nakapasok. Pero nakapasok pala to. Buong liga nila nagsisiyahan. Kaso pag tinanggal kita sa bracket, tingin na lang nila sa'yo parang hustisya sa Pinas, wala nang maaasahan. Mula round 1 hanggang round 3, ang hinanda kong mabisa, yan ay aking tiniyak. Battle rap to, hindi karera, pero kita nyo naman may nasibak. Brum! May nasibak. Kaya iwan, parang sa pagmamaneho, nakatodo na tong gago sa pagharurot. At sa labang to, wala akong binitawang linyang ro, kaya ako yung aakyat sa rurok. Ganda naman nun. Ro, sa winner ko. Rurok. Aakyat sa rurok, kaya di na dapat pahabain, lagay mo ay alanganin. At kahit di na gumamit ng mic, sweep pa na sa akin. Mike sweep. Last. At sa atin na 16, hindi ako yung bagong makulit. Ako yung may baong hagupit. Kampyonato ay di malabong masungkit. Hindi ko kagrupo si Third, si Calix, Supremo, si Pilos, pero nakakita kayo ngayon ng unknown na malupit. Nice one. All 3 rounds, Jandelo. Malinaw sa akin yun. Entertaining, presence, although pareha silang may magandang presence, pero mas na-overpower ni Jandelo to. Yung style ni Ru, yung technical niya, hindi, may kulang pa, lalo sa mga solid punchline na yun yung kailangan niyang mas pagtuunan doon. Pero sa battle na to, Jandelo ako all 3 rounds. Grain Assault 17. Sino nalo dito? Jandelo versus Ru. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! Boto ng Hurado advancing sa Langit Lupa Tournament. 3-2. Hoy, dikit. Magiging tayo lahat para kay Jandelo. Dikit. Yo, salamat kay Utol Ro, kay Boss Enigma. Boss Eric na lang, Eric. Congrats pa rin, Ru. Tingin ko, malalaman niya kung ano yung dapat na i-upgrade niya sa susunod. Yun, April 25, 26, second side 15. Magkita-kita tayo, the 10th, Pill and Best, dyan sa Alabang. Yeah!